sa ating Panginoon. Okay. Bago ang lahat, no, tayo po'y manalangin. Hindi tayo ng gabay ng ating. Okay, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito na puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan at biyaya mo. Una sa lahat, ako po ay humihingi ng tawad sa aking mga pagkakasala. Kami po ay lahat, Panginoon kong Diyos, ay humihingi ng iyong habag. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Hayaan niyo po, Panginoon kong Diyos, na ang gawain na ito, na ang preaching na to, Panginoon kong Diyos, ay kapuspusan ng Espiritu Santo. Mapulutan namin ng aral, ng mga katuwiran mo, ng mananampalataya, Panginoon kong Diyos. Gamitin niyo po ako, mightily. Hayaan niyo po, Panginoon kong Diyos, na yung mga salita na lalabas sa akin ay galing mula sa inyo, Panginoon kong Diyos. Itago niyo po ako sa inyong krus, kapuspusan niyo po ang gawain na to ng Espiritu Santo, at hayaan niyo na maranasan namin ang katagumpayan, at hayaan niyo na mapunlaan ang bawat isa na naririto sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Gamitin niyo po ako sa iyong kaluwalhatian at kaluguran, Panginoon kong Diyos. Salamat po aking Diyos, pinagkakatiwala ko po ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen and amen. Okay po. Ako din po ay nagpapasalamat. Ang hina, no? Mahina ba? O malakas? Praise, yun. Si Angelo, ginagalit niya. Okay, ako ay nagpapasalamat din sa Diyos, no? Actually, nagkatrangkaso din ako nitong uso talaga yung trangkaso, no? Nung last Tuesday, hindi nga ako nakapasok sa opisina 2 araw, Tuesday and Friday talagang pinahinga ko. At salamat sa Diyos kasi ngayon nakabalik-balik na rin tayo. Medyo okay na rin, na babalik na rin natin yung lakas natin. Hindi tayo nakatakbo ng ilang araw, siguro pang ano na ngayon. Huling takbo ko Lunes, 6 na araw na ngayon na hindi tayo nakakatakbo. Jogging muna tayo. Pinahinga na tayo, ibig sabihin, ano na. Tapos na yung pahinga. Bakbak na ulit. Kasi meron tayong pinaghahandaan at sa pang pinagpapasalamat ko yung sa opisina, medyo stress din. Nagsabay nga Nagsabay talaga, sobrang stress. Yung lagi na lang ikaw yung talagang mapupuruhan. Kahit naman hindi ikaw yung may kasalanan, pero ikaw yung mapupuruhan. Sabi ko nga sa Diyos, bahala na siya. Ako naman yung pinagkakatiwala ko na sa Kanya ang lahat. Lahat naman, sabi nga ni Kuya, lahat may pinagdadaanan yan. May mga itinatagong istorya sa likod ng mga ngiti. At sa mga istoryang yon, ang Diyos lagi ang ating paduduluhan. Siya lagi yung ating aasahan. Ako rin ganun, laging sa Diyos lang talaga. Ang Diyos lang talaga naman yung magbibigay solusyon, hindi ang tao. Sabi nga, huwag kang magtitiwala sa tao, sa Diyos. Mapalad ang sa Diyos nagtitiwala. Okay, thank you Lord, marami pong salamat. Okay, nandito na tayo sa huling buwan ng tema natin, which is yung break the silence and shout the kindness. Alam niyo po, marami tayong natutunan, no, about dun sa sa pagkontra or dun pananatili mo sa pagiging Kristiyano mo at yung talagang pagpapakita mo ng kabutihan. Ngayon po, ito ay huling linggo na sa buwan ng Setyembre, kaya medyo maiksi lang po ito. Maiksi lang po ito kasi hindi ko to gano'n na pag-aralan talaga. Medyo talaga sama ng pakiramdam ko. Medyo okay nga lang ako kagabi. Excuse me lang po. Ayan, nakita nyo naman, may ebidensya. Talagang hindi ko rin gano'n siya natutukan, no? Pero sa tulong ng Diyos, naway maituro ko ito ng puno ng katotohanan at kapangyarihan. Okay? It's a simple conclusion lang po sa lahat ng pinag-aralan natin ngayong linggo. Kaya ako po, binuod ko lang po itong tema natin na break the silence and shout the kindness. Tayo po tumayo, basahin po natin itong sulat ni Apostol James, si Santiago po. Isa po ito sa lingkod ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya po dito, no, sa Santiago chapter 3 verse 13, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang magawa sa kaamuan ng karunungan. Okay, pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Okay, ang ating pag-aaralan po ngayon, 3 M lang po. 3 M lang po talaga. Maganda, mayaman, maganda. Manifesting, ito po yung 3 M na yun para advance ko nang sasabihin, no? Manifesting our wisdom, Amen. mirroring the things from above, and magnifying our identities. 3 M lang po yan. Napaka-brief lang po yan, pero sana maging malaman po ito. Okay, sabi po dito ni James, Apostle James, sino ang marunong at matalino sa inyo? Sino daw po yung marunong? Actually, ang kinakausap niya dito is mga lingkod ng Diyos. Sino daw po yung may wisdom at may karunungan? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan.
Doon daw po niya ipapakita na siya'y marunong. Sa pamamagitan ng ano? Sa mabuting kabuhayan. Kung ikaw ay marunong at natuto sa salita ng Diyos, may ipapakita mo yan sa mabuting kabuhayan, mga gawa sa kaamuan ng karunungan. With humility, with humbleness. Yung kabutihan mo, kaakibat yung humility and humbleness. Doon mo mapapakita na may dunong ka mula sa ating Panginoon kong Diyos. Ang ating pong title ng pag-aaralan natin ngayon is A Little Thing Called Kindness. Alam niyo po, nakuha ko yan sa pelikula lang eh. A Little Thing Called Love. Diba? Merong pelikulang ganun eh. Ewan ko kung napanood nyo. Ito po, A Little Thing Called Kindness. Alam niyo po, maliit na bagay. Pero ngayon, mahirap hanapin, di ba? Ang isang kabutihan ay maliit lang po na bagay yan sa isang lingkod ng Diyos. Simple lang yan, buhay mo yan, di ba? Buhay ng lingkod ng Diyos yan. Hindi mo dapat yan, kumbaga, hindi dapat yan kamangha-mangha. Hindi dapat yan kakaiba. Yung kabutihan, sangkap yan ng pagiging Kristiyano mo. Maliit lang yan na isang bagay sa pagiging Kristiyano mo, yung kabutihan. Pero ngayon po, napakahirap hanapin yan. Diba? Para kang naghahanap sa beach na napakaraming buhangin ng singsing, no? Ang hirap hanapin ng kabutihan ngayon. Kasi ang dami ng tao talaga na nanghihimagsik sa nangyayari sa mundo natin. Kaya tayong mga Kristiyano, dapat tumatayo tayo sa kabutihan. Itong kabutihan na to, maliit lang to na bagay na maipapakita ng isang Kristiyano dito sa mundong ginagalawan natin. A little thing called kindness. Okay, unahin na po natin itong unang na po ito. Sabi po dito, pakibaba nga Angelo. Manifesting the wisdom. Sabi po dito, sino ang marunong at matalino sa inyo, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan. Alam niyo po, kung nabubuhay po tayo sa kabutihan, na ipapakita po natin na meron po tayong karunungan sa Diyos. Kasi yung pagkakilala natin sa Diyos, may ipapakita mo yan kung paano mo sinasalamuha yung iyong kapwa, di ba? Kung paano mo sinasalamuha ang iyong kapitbahay, di ba? Di mo naman pwedeng sabihin may takot ka sa Diyos, pero paglabas mo, minumura mo yung kapwa mo, di ba? Pag nasa bahay ka, minumura mo yung anak mo. Di ba? Wala kang respeto sa kapwa mo. Hindi mo pwedeng sabihin na meron kang natutunang aral sa ating Panginoon kong Diyos. Kung ganun yung pinapakita mo sa labas. Manifesting the wisdom. Ibig sabihin, pag nagpapakita ka ng kabutihan, na ipapakita mo rin yung pagkakilala mo sa ating Panginoon kong Diyos. Pag nagpapakita ka ng kabutihan sa kapwa mo, Kristiyano man yan o hindi, lingkod man yan o hindi, na ipapakita mo yung pagkatakot mo sa ating Panginoon. Manifesting the wisdom. Na ipapakita mo yung karunungan mo sa pamamagitan kung paano mo nakikipagsalamuha sa iyong kapwa. Kung paano mo siya pinakikitaan ng kabutihan. Sabi po dito, ang marunong at matalino ay pinapakita sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan yung karunungan niyo po. Kaya once tayo po ay nagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa, pinakikita rin po natin yung karunungan natin mula sa ating. Pangalawa po, tayo po dito naman is mirroring, tama ba yung mirroring, no? Mirroring, nalilito ako no? Mirroring the things from above. Ano pong ibig kong sabihin? Ibig ko pong sabihin kasi, eto'y sa sumunod ng mga verses, no? Sabi po ni Santiago, ngunit ang karunungan, yung karunungan daw po ay buhat sa itaas. Ano po yung mga bunga ng karunungan? Ang ay unay-unay, malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kawan at ng mabubuting bunga. Walang inaanyuan, walang pagpapaimbaba, walang inaayunan, kumbaga walang kinakampihan, walang bias. Di ba? Fair and square, yung pakikitungo niya sa tao. Walang pagpapaimbabaw. Ayan daw po, yung karunungan at yung mga dulot niya, nakita nyo, is puro mga kabutihan. Kaya pag ikaw ay nagpapakita ng kabutihan, pinapakita mo o sinasaklaw mo yung nasa itaas. Yung mga bagay na ito, buhat po sa ating may kapal. Amen. Ibig sabihin, pag binasa mo yung previous verse niyan, yung kabaliktaran naman po niyan. Yung mga gawa ng pag-iinggit, pagkakampi-kampi, yung mga bagay daw po na yun, hindi buhat sa itaas. Buhat daw po yun kay Satanas. Amen. Kaya po, bantayan mo yung sarili mo. Siyasapin mo yung sarili mo. Kung yung mga gawa mo ba, buhat sa itaas o buhat sa ibaba? Buhat sa may kapal o buhat kay Satanas? Diba? Minsan kasi tayo, kahit Kristiyano, nakakaranas pa tayo ng pagkainggit, no? Diba? Nakakaranas pa rin tayo ng
pagkagalit eh. Yung nakakakilala ka na sa Diyos pero hindi mo pa rin mahanap yung contentment. Di ba? Dapat pag meron kang Diyos, kaakibat niyan yung contentment mo sa buhay, no? Pero nakita mo yung kapwa mo ganyan, naiinggit ka, gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Gusto ko rin maabot yan. Pero dapat ang lahat ng bagay, nakapokus tayo sa Diyos. Kaya po kapag nagpapakita tayo ng mga bagay na to, na bunga po ng karunungan, pinakikita po natin yung mga bagay na nasa taas. Mirroring the things from above. Kaya po pag nagpapakita tayo ng kabutihan, yung mga bagay na yan, sinasang-ayunan po ng Diyos kasi buhat sa Kanya yan. Amen. Hindi siya pwedeng magkaroon ng ano dyan, ng pagkontra. Kapag nagpapakita ka ng kabutihan sa kapwa mo. Kasi buhat sa Kanya yan di ba? Mas lalo kanyang pagpapalain, mas lalo kanyang paghuhusayin sa kabutihan mo. Dahil buhat sa Kanya yan. Yung karunungan po, na tayo'y maging mabuting tao, mirroring the things from above, sinasalamin po natin yung kaganapan na nangyayari sa itaas. Yung kabutihan na nangyayari sa itaas. Kaya po tayo yung mga ambassador di ba? Tayo yung tagapagdala ng liwanag sa mundong ito Tayo yung tagapaghatid ng kabutihan sa mundong ito Kaya mapalad po tayo. Kasi tinuruan po tayo maging mabuting tao kahit napakagulo ang nasa sanlibutan po natin. Binigyan tayo ng Diyos ng karunuhan na maging mabuting tao. Pangatlo po, dahil po dito, magnifying our identity. Ano po yung gusto kong ibig sabihin dito? Sabi ko nga po kanina, yung pagiging mabuti, hindi na po yan iba sa pagiging Kristiyano mo. Dapat po yan kaakibat na ng karakter mo. Kasi bunga na po yan Sabi dito, dapat ang bunga ng Espiritu, isa po yan sa bunga ng Espiritu, ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinood, kagandahang loob, kabutihan. Isa po yan sa bunga ng Espiritu. Pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Tama po, di ba? May against dyan. May against ba dyan? Di ba? Magpakita ka ng pag-ibig, matuwa ka, magpakita ka ng kapayapaan. Meron bang magagalit sa'yo? Wala po. Dahil po lahat yan, bunga ng Espiritu, dahil po yan, bunga ay kabutihan. Kapag po tayo nagpapakita ng kabutihan, mas lalo po nating pinakikita yung pagiging Kristiyano po natin. Ano po yung ibig kong sabihin sa magnifying? Magnifying, nung tayo nag-aaral ng elementary, di ba, merong magnifying glass. Ang pinalilinaw, pinalalalaki yung isang bagay, di ba? Pag nakita mo yung langgam, ang laki-laki, kala mo dinosaur no? Pag tingnan mo sa magnifying. Tayo pong mga Kristiyano, every time na tayo nagpapakita ng kabutihan, pinalalaki po natin yung Diyos sa buhay po natin. Pinalalaki po natin yung glory, kapurihan ng ating Panginoon kong Diyos sa mga ginagawa nating kabutihan. Kaya po, yun yung tatlong bagay lang po. Maiksi lang po. Ang una is, ano yung una? Manifesting our wisdom. Tama. Manifesting our wisdom. Yung karunungan, pinakikita natin sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Pangalawa po, mirroring the things from the above. Sinasalamin. Dahil buhat sa itaas, yung karunungan na siyang nagbubunga ng paggawa mo ng kabutihan. Pangatlo po is, magnifying our identity. Sabi ko nga po, ang kabutihan, kaakibat yan ng pagiging Kristiyano. Kaya sa paggawa mo ng kabutihan, mas lalo mong pinalalaki yung kaluwalhatian, kaluguran ng ating Panginoon kong Diyos sa buhay mo bilang naglilingkod sa Kanya. Okay, bago po ako matapos, tayo po dito sa verse na to sa Galatia, sulat po ni Apostol Paul, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo hihimagod. Huwag daw po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sino po dito napapagod na? Nakakapagod naman talaga yung gumagawa ka ng mabuti tapos wala kang natatanggap, di ba? Gusto ko lang pong balikan yung sabi ni Kuya kanina, no? Na yung mga tao daw, yung mga kagrupo niya raw sa basketball, nakakausap niya, may mga kanya-kanyang kwento, di ba? Tayo rin po, di ba? Minsan may mga nakakasalamuhan natin, kala natin okay sila, kala natin masaya sila, pero hindi natin alam, ginagawa ng Diyos na tayo'y makausap nila para magbigay tayo ng kabutihan sa kanila. Yung ginawa natin kabutihan, minsan parang walang impact sa atin. Pero sa kanila, minsan may mga impact yun.
Minsan di natin alam, yung pala yung turning point ng buhay nila dun sa isang bagay na ginawa mo sa kanila. Yung may mga ganun tayong istorya, di ba? Ikaw, may isang tao na may ginanapan siya sa'yo. Pero sa kanya, wala lang yun. Pero sa'yo, parang na yun yung naging turning point. Tama yung sinabi niya dun, ah. Actually, meron ako isang bagay na ganyan, no. Yung kaibigan ko dun sa Cavite, ito hindi to about sa religion. About lang to sa pagtakbo. Sabi ko sa kanya, kasi meron dun sa lugar nila, na na ang ganda ng takbuhan, ang luwag, tapos walang sasakyan. Pumunta kami doon, tapos nag-jogging lang kami. Sabi ko, ba't hindi ka tumatakbo dito? Ganda-ganda ng nyo dito, ng lugar nyo dito. Ang daming maluluwag na kalsada, tapos walang istorbo, ang sarap tumakbo. Tapos siya, work from home siya, hawak niya oras niya, wala siyang anak. Ginagawa niya, computer games lang siya, cellphone lang, tulog. Kaya ngayon, nahikayat ko na siya tumakbo. Sabi niya every time na magkikita kami, sabi niya lagi sa akin, natauhan ako dun sa sinabi mo eh. Nasa akin na lahat, yung commitment na lang yung kailangan. Alam niyo po minsan, kapag gumagawa tayo ng isang bagay na buhat sa itaas, minsan may impact yun dun sa tao na ginawa natin. Minsan yung pa yung nagiging dahilan para mabago yung buhay nila. Kaya po huwag tayong mapagod, no? Kahit alam mo na hindi ka makahihingi ng kapalit dun sa ginagawa mo, asahan mo lang yung kaluwalhatian ng Diyos. Mag-expect ka lang sa kaluguran ng Diyos. Huwag ka na ma-expect dun sa matatanggap mo sa babalik sa'yo. Hanapin mo lang yung kaluwalhatian ng Diyos sa bawat ginagawa mo. Hanapin mo lang yung kaluguran ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Mapanalitayan, mapagawa, mapaisip. Lagi mong idamay yung kabutihan. Lagi mong idamay yung pag-ibig mo sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon kong Diyos, sapagkat sa kapanahunan tayo po ay aani. Sabi ko nga po na huwag kang mag-expect sa babalik ngayon. Mag-expect ka po dun sa babalik, dun sa darating na panahon na ipinangako ng Diyos. Kasi yun po naman yung lahat ang hinihintay natin eh. Dito sa lupa, huwag mong ubusin yung panahon mo sa mga bagay na hindi mo mapapakinabangan sa itaas. Ubusin mo yung panahon mo dito sa mga bagay na mapapakinabangan mo dun sa darating na panahon na walang wakas. Gagawa po tayo ng magawa ng kabutihan. Magtanim po tayo ng magtanim. At lahat po yan, aanihin po natin. Tayo po'y manalangin. Amin Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong aral at kabutihan, Panginoon Diyos. Aking Diyos, tulungan niyo po kaming lahat, Panginoon kong Diyos, na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, maipakita namin yung kabutihan na ipinakita niyo po sa amin. Mai-extend namin ito sa kapwa-tao namin. Kung paano ka po naging mabuti sa amin, tulungan niyo din po kami na maging mabuti. Hindi lang po sa kapwa mananampalataya namin, ganun din po sa lahat ng tao na nakakasalamuhan namin, lingkod man po sila o hindi. Thank you Lord, marami pong salamat sa lahat. Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na dakila. Sa iyo po ang pagpupuri, pagsakamba, pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen and amen. Salamat pa sa napakagandang paral, no? Okay, pwede na po tayong upo. At dadako po tayo sa breaking of the bread. No? Distribute natin yung bread and the cup sa bawat isa. Ang tinapay ng buhay, kanin mo makilahagi. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na hapunan, ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay isang sagrado, isang banal na hapunan. No? Habang inaawit natin to, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pagpasasaluhan namin ito na banal mong katawan at dugo, Panginoong Jesus. Ihanda mo na ang aming mga isipan at puso at tayong pagkatao. Kung may nakikita, kung may kasalanan sa amin, nagiging hadlang sa gagawin namin itong pagkapartake ng banal mong katawan at dugo. Jesus, kami po yung patawarin, dinisinugasan mo po kami ng mga Panginoon, naglilinis mong banal mong isita, ng banal mong dugo ng Panginoong Jesus sa lahat ng aming mga karumihan, kasalanan na nagawa
sa isip, salita at sa gawa, makasalang sinadya, di sinadya, na nagawa na yung pagkakasala sa aming kapwa, sa mga sa buhay, sa ibaw, sa aming sambayan, sa mga kapwa namin. Heavenly Father, or the most high, the most holy side, Lord Jesus, our Savior, the mga Holy Spirit, agad nakasama ng Diyos sa langit na po yung tagarin noon, ngayon pa pala. It's lang siya kami nagkasala, aming kintan. Bakit niyo po kami sa kasalanan namin ito, Heavenly Father, hindi nga kami ito sa pangalan ni Jesus, Amen. Inumin mo, makiisa. Yan ang katawan dumana upang ikaw ay lumihis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Nang gabing iyon, bago ipagkanulong ating Panginoong Kristo, sila'y nagkatipon-tipon. Kinuha niya ang tinapay, sabi niya, ito ang aking katawan na ihandog ko sa inyo. Kainin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kainin po natin, mga kapatid. Tinapay ng buhay, nalimot, mag-iisa. Yan ang katawan, pinayubay. Nang gabing iyon, bago siya ipagkanulo, kinuha niya ang kadis. Sabi niya, itong aking banal, ang aking dugo. Inumin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Inumin po natin, mga salamat po, dakilang Diyos, sa pagsasalo-salo namin ng bunal mong katawan at dugo, Panginoong Jesus. Sa iyo po ang papurit, salamat, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ay aming samot dalangin. Amen. Tinapay ng buhay, ito ang sarang bagong tipan. Ito. Ngayon naman po ay tadako tayo sa pagbabalik ng biyaya ng Panginoon. Pasalamat. Inaanyaya ko na po ang lahat upang magbigay. Hello. Po. Ngayon naman po ay ating panalangin ang ating mga alay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga blessing at narito po kami upang magbalik ng pagpapasalamat sa iyo at ng biyaya. Panginoon, magamit po namin sa aming simbahan itong aming mga handog at nawa po ay mapalago ang aming pagpapahayag ng iyong mga mabuting balita. Binabalik po namin ang lahat ng papurit parangal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na iyong ipinagkaloob muli sa amin upang magtipon-tipon kami dito sa aming bahay panambahan at makapakinig ng iyong banal na salita. Maraming salamat din po, Lord, sa taong ginamit mo. Naway kami po inyong i-bless sa ngayong linggong ito at nawa po kami ingatan sa aming pag-uwi, Lord. At maraming salamat din po, Lord, sa pagkain na aming pagsasalo-salon ngayong araw na ito. Sa taong ginamit niyo po, Lord, kayo na po ang bahalang magbalik ng biyaya at pagpapala sa kanya, Lord. Naway magbigay ito ng kabusugan at kalusugan sa aming mga katawan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, palakpaan po natin ng malakas ng ating Panginoon. Nakila namin Diyos amang nasa langit, pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito. Nandarito pati labot ng tinig mo sa online, pati sa aming mga sa labas ng aming kapitbahay, pagpalain mo sila. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. Sa loob ng isang linggo ito, ingatan mo kami, pagpalain at ibalik mong kapere ito sa susunod na linggo ng ligtas at payapa, Panginoong Jesucristo. The Lord bless thee and keep thee.
The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. Amen. 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 Let us all shout, all glory, All glory, all praise, all praise, all worship, all worship, all honor, all honor, all power, all power, and all thanksgiving and all thanksgiving belongs to you alone. belongs to our Lord, Jesus Christ! Nag-rap ka ba, Seth? Sino yun?